Lalaking nagkamok sa kalsada dahil sa hindi pa matukoy na dahilan, kumaripas habang nang wawasiwas ng palaksak nang dumating ang mga lespo. Papasok sana sa trabaho si Santos Masalo Jr. pero wala siyang kamalay-malay na may nakaabang na panganib sa kanyang daan. Meron akong nakita na may nagwawala po yung lalaki. Nakita ko po yung kapitbahay po namin na nambagan ng saksak po. Pero nang makitang inundayan ng lalaki ang kaibigan niyang si Roniel, dito na niya sinubukang lapitan at pigilan ng lalaki. Nadulas ako. Bigla niya akong inakbangan ng saksak sa dibdib. Yun, nakuha ko po yung kamay sa kanan niya. Hindi ko napigilan. Nagkuhan ako ng tsimpo nga makuha ko yung kutsilyo niya. Habang hawak ko yung kutsilyo, meron ring nagpapalo sa kanya. Dahil sa pangyayari, nagtamo si Santos ng mga sugat sa mga kamay at balikat. Ito po, natanggal yung kuko po. Tama sa kutsilyo, pati dito ko sa balikat ko po, may tama rin yan. Kung hindi ko naagapan yun, patay ako. Pero hindi pa pala natatapos sa mga residente at saksi sa pagsukol sa lalaki ang ganap. Amok turn to Kuya Grilled Quick. Yan! Ganyan! Ayan! Tama na! Warak na ulo! Nang pagtulungan ng mga residente, agad nilang naibigay sa mga pulis ang lalaki. Bago dalhin sa presinto, isinugod muna ang suspect sa ospital para gamutin ang kanyang sugat sa ulo na nakuha mula sa pagkuyog. Napag-alamang Art de la Cruz ang kanyang pangalan. Yes, base po sa nakuha namin na information, palaboy po talaga yung suspect. So hindi po siya nakatira doon sa barangay na yon. Dalawa ang inosenteng mga biktima na sinaksak ni Art. Nakaharap siya sa kasong frustrated homicide. Papasok po siya sa frustrated homicide kasi nakumpleto niya yung element, kumbaga na gawa niya yung pananaksak, nakonsume niya yung act ng krimen. Nabuhay naman po yung tao. 3 araw matapos ang insidente, nakapanayam ng resibo ang suspect. Ang depensa niya para sa pananaksak at pag-aamok. Nandilim daw ang paningin niya nang mapansing masama ang tingin sa kanya ng mga nakakasalubong niya. Pababa ako, may nakita ko isang tao. Medyo napasama yung tingin niya sa akin. Bigla rin namang paglingon ko parang tumangat yung mukha niya. Iwan tingin ko sa kanya. Kaya ganun ang nangyari. Si Art may gusto pang sabihin sa kanyang mga nabiktima. Sa mga nasaksak man na nadisgrasya ko para mapatawad niya ako, humingi ako ng sedya. Patawad tao lang naman ako. Nabukso lang mo sa damdamin. Doon sa dalang problema. Patawad niya na sana ako. Sakaling hatulan ng korte na nagkasala, nakaharap si Art sa 20 taong pagkakakulong.